Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur at magandang umaga dito po sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa inyong lahat at pinagpalang umaga, maulan na umaga sa inyong lahat. Kumusta po kayo at araw po ngayon ng Lunes, ika-5 ng Agosto ng taong kasalukuyan. So habang kayo po ay nagkakape, habang kayo ay naghahanda para sa inyong mga anak na papasok ngayon sa eskwela, basta nakabukas ang inyong radyo, nakabukas ang inyong Facebook, inyo po itong mapapakinggan. Kaya po sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulanyo, sa technical, si Sir Stephen Fabi. Sa loob ng ilang mga minuto, tayo po ay sama-samang muling mag-aral, makinig, magbasa ng mga aral ng Diyos na nasusulat po sa banal na kasulatan. Magandang umaga po kay Ma'am Lourdes Garrido na napakasugid na laging nakikinig at nanonood. At sa lahat pa po ng mga makakapakinig ngayong umaga, magandang umaga din po kay Sister Eva Agrigado at kay Sir Felipe Agrigado Jr. At sa lahat pa po ng makakapanood ngayon, kung may data, may internet, may load, makakapanood sa Facebook sapagkat tayo ay on air and online. Kaya salamat po, ang Diyos na lamang magpala sa inyong lahat na laging sumusuporta sa pamamagitan ng pakikinig at panunood. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ngayong umaga, dahil sa kaiksian ng ating oras, tuloy-tuloy na ho tayo. At ngayong umaga, tatalakay muli ako ng isang panibagong pag-uusapan natin. Tatalakayin ko para itong ating mapapakinggan ngayong araw ay napakalaki o may tutulong nito sa bawat isa sa atin. Hindi lamang ho sa inyo, pati na sa akin. Ano po? Kasi pag ang pinag-uusapan po natin ay mga aral ng Panginoon, tayong lahat ay makikinabang lagi dito. But again, lilinawin ko, aral ng Panginoon. Okay? Hindi po ako tuturo dito ng aking mga sariling aral. Ano po? Ang ating sama-sama laging bubulay-bulayan bawat umaga ay mga aral ng Diyos. Kaya ngayong umaga, tuloy-tuloy na ako. Yun. May nagdirekta po sa akin dito sa nag-PM po. Babasahin ko po ang tanong. Maaga pa naman, siguro baka masagot ko po ito. Magandang umaga po, Pastor Louie. Tama po ba? Biblikal po ba na sunugin ang bangkay ng isang namatay? Ayun. Anong oras na po? From Sir Nestor de Vera. Nestor de Vera. Ayan, tama po. Kay Sir Nestor de Vera, magandang umaga po. Ang tanong po, mga minamahal ko mga tagapagkinig ni Sir Nestor de Vera ay tama ba o biblical ba na sunugin ang bangkay ng isang namatay?
So, about cremation po ito. Ang tanong ni Sir Nestor de Vera ay tungkol sa cremation. Pero hindi pa po tayo nananalangin. Let's pray. Ama naming Diyos sa langit, sa umagang ito, salamat po sa panibagong buhay at umaga, panibagong araw na kaloob niyo mong muli sa aming lahat. Ngayong umaga, sa aming sama-samang pakikinig ng iyong mga aral, patnubayan kami ng iyong banal na Espiritu, lalo na po ang mga nakikinig ngayon at nanunood. Ito ang aming dalangin, hinihingi ang iyong patnubay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. May oras pa naman, siguro i-consider na ho natin ito mga minamahal ko mga tagapakinig sapagkat hindi ito ang aking paksa ngayong umaga. Actually, ngayong umaga, tatalakayin ko po sana sa inyo ang 3 aspect in our lives that we need to put into major consideration. Iyan sana ang aking tatalakayin ngayong umaga sa inyo. Pero pagbibigyan ko po ito si Sir Nestor de Vera. Uulitin ko po ang kanyang tanong. Ang sabi niya rito, magandang umaga po, Pastor Louie. Tama po ba? Biblical po ba na sunugin ang bangkay ng isang namatay na? Yan ang tanong niya. Sa madaling sabi, ang tanong niya is about cremation. Sasagutin ko ito dahil eksakto ang tanong mo ay nataon na hindi pa ako nagsisimula ng aking paksa. Pero kung ang tanong mo po ay natapat na ako ay nagpapaliwanag na, siguro kinabukasan ko na maipapaliwanag. Magandang umaga po kay Ma'am Claire Dacuya Ricafort. Magandang umaga po kay Sir Luis R. Sanusi Jr. Magandang umaga po kay Pastora Myrna Aguilar. Yan. So, tuloy-tuloy na po tayo. Sasagutin ko po ang tanong sapagkat may oras pa naman. Ang tanong po ni Sir Nestor de Vera ay tama ba at biblical ba na kapag ang isang tao namatay ay kinikremate? No, hindi naman hulingid sa atin na sa ating kapanahunan ngayon, dalawang uri po ang desisyon ng pamilya kapag mayroong mahal sa buhay na namamatay. Is either ipaimbalsa mo yung bangkay, baka imbalsa mo ng bangkay, ilalagay sa kabaong, traditionally, lalo na sa ating mga Pilipino, pakalagay sa kabaong, paglalamayan po ang labi ng namayapang mahal sa buhay, at traditionally sa ating kultura, mataas na siguro ang 3 araw, 4 na araw, 1 linggo na burol. Pagkatapos niyan, ililibing na ho ang bangkay. It's either sa ilalim ng lupa o nakahanda ng netso. Yan. Sa iba naman, nagdedesisyon sila na ipakremate. Ang ibig po sabihin ng cremation ay sinusunog ang bangkay. Ang inyo pong lingkod ay marami ng pagkakataon na ako ay nag-service o nakakita ng literal na siyempre yung nakiusap sa akin na, Pastor, pwede ba na agapayan mo kami na ganito, ganyan, ganyan. So, actual ako nakakita na sinusunog, pinapasok sa cremation, kung saan sinusunog ang bangkay. Pero ngayong umaga, pasensya na po pero dahil gusto kong pagbigyan ito si Sir Nestor de Vera, medyo may masasaling po ako. Umihingi po ako sa inyo ng paumanhin. Hindi ko po intensyon na pakialaman ang inyong pribadong desisyon. Kaya nga lang, sasagutin ko ito, pero biblical. Hindi ako magbibigay dito ng sarili kong opinyon, sariling kuro-kuro, sariling palagay. Tingnan ho natin ang Biblia para sagutin ko ito. At may ilan po tayong i-consider
mayroon tayong ilang isasaalang-alang upang masagot ko ito ng malinaw. Ano po? Kay Sir Nestor de Vera. Tingnan muna natin ang lumang tipan. Ano ba ang sinasabi ng lumang tipan? Simulan natin sa patriarka, sa propeta, at sa bagong tipan. Sa panahon ng mga Kristiyano. Mayroon po ba tayong mababasa sa Biblia na hindi mo lang kasi nakalarado, Sir Nestor de Vera, kung ang namatay ba ay isang mananampalatayang Kristiyano o hindi. Kasi doon ko ibabase ang aking sagot. Bakit po? Ano ang kinalaman nito? Sa lumang tipan po kasi, dapat nating malaman na ang sinusunog lamang ay yung pinaparusahan. Aralin nyo ang lumang tipan, marami kayong mababasa. Kung ipapabasa ko pa po sa inyo ngayon, ay medyo mahaba itong usapin. Pero dahil nakiusap si Sir Nestor de Vera, sasagutin ko ito. Sa lumang tipan, mga minamahal kong mga tagapakinig, ang sinusunog lamang noong araw ay mga pinaparusahan ng Diyos. Halimbawa, yung mga lumalabag sa batas ng Panginoon, yung mga ipinagbabawal niya na huwag manghuhula, huwag makikipag-usap sa patay, sa kaluluwa ng namatay. Ang parusa doon, alam nyo ba, sunugin sila. Actually, kung titingnan nyo po ang mapa ng bagong tipan, diyon sa likod ng, ito po, hindi ko alam kung may mapa ito. Pag may mapa ito at may nakita kayong libis ng hinom, wala itong mapa. Doon sa libis ng hinom, doon po sinusunog ang mga mangkukulam o ang mga lumalabag sa batas ng Panginoon. Sa madaling sabi, ang sinusunog lamang noong araw ay mga pinaparusahan. Tinimulan natin sa patriarka, ha? Kung hindi ako nagkakamali, kasi bigla ang tanong ito Hindi ko po ito, kung titingnan natin ang maraming talata sa Biblia, kulang po ang ating oras. Pero tingnan natin sa mga patriarka. Kung tama ako, yan. Heneses, kabanatang 23. Talatang 1. Ito yung tungkol kay Abraham. Nakatira ako rito sa lugar ninyo bilang isang dayuhan, kaya kung maaari ay pagbilhan din ninyo ako ng lupa na maaari kong paglibingan ng asawa ko. Yan. Sa panahon nito ng patriarka, ha? So, ibig sabihin, hindi sinabing sunugin ang bangkay, kundi ililibing. Ano po? Ito mahirap pagkapos ang oras So, sa lumang tipan, mga minamahal kong mga taga-pakinig, hindi po ipinapayo ang pagsunog ng bangkay. Uulitin ko, humingi ako ng pasensya, ha, sa mga nakikinig ngayon na marahil nakaranas na may namatay na pamilya tapos dinaan sa cremation. Pribado niyong desisyon yun, wala akong pakialam doon. Ano po? Sinasagot ko lang po ang tanong ni Sir Nestor de Vera, no? Panahon ni Jose. Kung may Biblia kayo diyan na katabi, ano, tingnan niyo ang lumang tipan sa aklat ng Heneses, kabanatang 50, chapter 15 ng Genesis, verse 26. Ganito po ang nasasabi diyan. Namatay nga si Jose sa gulang na 110, 110. 110 namatay si Joseph sa lumang tipan. Siya'y inimbalsamo. Yan. Siya'y inimbalsamo sa Ehipto at inilagay sa kabaong. Napansin nyo? Noong araw po, uso na ang pag-iimbalsamo.
kung pinapayo po ng banal na kasulatan na ang bangkay ay dapat sunugin, di sana sinunog si Joseph. Diba? Mas madali yun. Pero bakit dinaan siya sa proseso? Diba? Kailangan siyang imbalsamuhin. Pag sinabing imbalsamuhin, ako po nakakita na ako ng aktual na iniimbalsamo. Tinatanggalan ng dugo, pakatanggal ng dugo sa katawan, lilinisan yung bangkay, ano po, dadamitan, may make-upan, then lalagyan ng formalin. Ang layunin po ng paglalagay ng formalin para ang bangkay ay tumagal ng ilang araw, ma-preserve kumbaga. Then, pagkatapos niyan, ilalagay na sa kabaong. Sabi ko nga po, sa kultura natin, pwedeng idaan pa sa burol. Lalo na kung may mga inaantay na mahal sa buhay sa ibang bansa na dapat ay dumating at makita yung labi bago ililibing. So, ulitin ko, sa lumang tipan, hindi po ipinapayo ang pagsunog ng bangkay ng isang namatay. Panahon po yan ng patriarka, ha? Mga minamahal kong mga tagapakinig. Tingnan nyo po ang Joshua. Kung may Biblia kayo, mas magandang masundan nyo ako. Josue sa lumang tipan, kabanatang 24. Na po, talatang 32. Ganito po ang nasasabi dyan. Dinala ng bayang Israel ang mga buto ni Jose. Nang sila'y umalis sa Ehipto, ibinaon nila ito sa Shechem. Yan, ano sabi dyan? Sa lupaing binili ni Jose, ni Jacob, sa mga anak ni Hamor. Napansin niyo po, hanggang sa paglalakbahin ng mga Israelita, dala-dala nila ang buto ni Jose. Hindi o sinunog. Okay? Pwede namang sunugin para hindi na sila magdala-dala ng ganoon, di ba? So, binibigyan ko lamang kayo ng ganong ideya para masagot natin ang tanong ni Sir Nestor de Vera sa biblical na kapaliwanagan. Magandang umaga po kay Ma'am Nani Nazareno Pelinya. Panahon po yan ng patriarka, ha, mga minamahal kong mga tagapakinig. Ano po? Ngayon, tingnan natin ang panahon ng bagong tipan. Panahon ng patriarka, panahon ng mga propeta. Diba? Tingnan natin ang bagong tipan. May nabasa po ba kayo sa Biblia, sa bagong tipan, lalo sa mga palabasan ng Biblia, na sinunog ang isang bangkay? Kahit nga po ang ating Panginoong Hesukristo, di po ba? Ang Panginoon na mismo ang gamitin natin, ang Panginoong Hesukristo mismo. Mababasa natin sa Ebanghelyo ni Juan, kung may Biblia kayo ngayon, ay pwede niyong tingnan, kabanatang 11, talatang 42, 40 at hanggang 42. Ang sabi dyan ay, kinuha nila at inilagay ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng dala nilang pabango, habang ibinabalot ng telang linin ayon sa nakaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing. Napansin nyo? Sa bagong tipan, wala po tayong mababalitang sinunog na bangkay. Liban, ulitin ko ha, liban doon sa mga pinaparusahan. Pero kung hindi ka naman pinaparusahan, dinadaanin ka sa proseso tulad ng kultura nating mga Pinoy. Naalala nyo yung binuhay na bangkay na patay ng Panginoon Kristo, si Lazaro. Naalala nyo? Mababasa natin yan sa Ebanghelyo ni Juan, kabanatang 11. Diba, tinawag ng Panginoon Kristo si Lazaro doon sa pinaglibingan sa kanya, at balot na balot siya ng telang puti. Nasabi nga nila parang mami. Yan.
Tinawag siya ng Panginoon, Lazaro, lumabas ka. O, lumabas siya. Diba? Balot pa ng tela. O. So, binibigyan ko lamang kayo ng biblical na pag-iisip. Hindi sa nais kong pakialaman ang inyong mga desisyon. Sinasagot ko lang po ang tanong ni Sir Nestor de Vera. Kasi ang tanong, sa kabubukas lang ngayon ng radyo, ang tanong ng isa nating, hindi man siya ganong nagpakilala, pero mamaya, i-chat ko po siya. Ano? Ang tanong ni Sir Nestor de Vera ay, magandang umaga, Pastor Louie. Tama ba, biblical ba, na sunugin ang bangkay ng isang namatay? So bigla ang tanong ito, so hindi kita mabibigyan, Sir Nestor de Vera, ng ganoon kadetalyado, pero binibigyan kita ngayon ng umaga ng pagkakataong magsuri, na sa lumang tipan, sa panahon ng patriarka, sa panahon ng mga propeta, hanggang sa panahon natin ngayon, sa bagong tipan, panahon ng mga Kristiyano, hindi po pinopromote ng Biblia, hindi iminumungkahi ng Biblia na sunugin ang bangkay ng isang namatay. Uulitin ko po, humingi ako ng pasensya sa mga nakaranas ng magpa-cremate ng kanilang mahal sa buhay na namatay. Hindi ko pinapakialaman yon, desisyon nyo po yon. Sinasagot ko lang po ang tanong, okay? Sa panahon ni Lazaro, hindi siya sinunog, kaya nga tinawag siya ng Panginoon sa libingan, nabuhay siyang muli. Mismo ang Panginoong Kristo, nung siya'y namatay, ang ayon sa kababasa lang natin, na pinapabasa ko po sa inyo, John chapter 19 verse 40 to 42, ang Panginoong Kristo ay, yung bangkay niya ay nilinisan, nilagyan ng pabango, binalot ng telang linin, tapos, para sa paghahanda sa paglilibing, inilibing po ang ating Panginoong Kristo. Hindi siya sinunog. Okay? So, yan ang sagot ko sa iyo, Sir Nestor de Vera. Kulang po kasi ang ating oras. Hindi nga po sana itong aking paksa. Sabi ko nga po sa inyo, ang aking paksa sana ngayon ay 3 aspects in our lives that we need to put into major consideration. Yan ang topic ko ngayon. Yan sana ang tatalakayin ko. Pero nataon naman ni Sir Nestor na ang tanong niya ay napasok bago ako magsimula. Kaya sinagot ko. Okay? Magandang umaga po kay Sir Lauro Rivera San Jose. Magandang umaga kay Sister She Kao Deo from Zeroma ba ito? Yan. Tuloy ho tayo. So Sir Nestor de Vera, yan po ang sagot ko sa inyong tanong. Okay? Yan ay mga bahagya lamang na sagot ko sa inyo. At hindi ito nanggagaling sa aking opinyon. Binasa ko, galing sa banal na kasulatan ang isinagot ko sa iyong tanong. Ngayon naman, sa mga mahal kong mga tagapakinig ngayon, pasensya na po kayo. Kung sakali man nagpa-cremate kayo ng inyong mahal sa buhay na namatay, decision nyo po yun. Sinagot ko lang naman ng tanong ni Sir Nestor de Vera. Na wala naman po talagang tinuturo sa Biblia na ang isang bangkay ay sunugin. Kasi sa Biblia, kung magsusuri talaga kayo, ang sinusunog lamang ay yung mga pinaparusahan. Yan na mamaya, pagkatapos ko ng programa, tumingin kayo dyan sa Biblia, sa Bagong Tipan. May mapa dyan. Sa likod, may mapa. May makikita kayo dyan sa mapa na libis ng hinom. Tuklasin ninyo, aralin ninyo, ano ang istorya sa likod ng libis ng hinom. Yan ay sunugan, isa yung lugar sa Jerusalem, parang basurahan, sunugan ng mga pinaparusahan, tulad ng mga mangkukulam, di ba, mga ganyan. So, kaya sa lumang tipan, bagong tipan, kung aralin ninyo, ang sinusunog lamang noong araw, yung pinaparusahan.
Dahil nagkasala sila, ang parusa sa kanila, sunugin. Oh. Pero, pag namatay na natural na kamatayan, yung namatay ka dahil siguro natulog ka, hindi ka na nagising, yan. Na-aksidente ka siguro, namatay sa sakit, o kaya iba pang uri ng kamatayan, lalo sa kultura nating mga Pinoy, ang isang namatay, sukat mangutang, di ba? Wala tayong magagawa eh. Siyempre, nandyan na yan eh. O, kung walang pera, mangungutang o iingin ng tulong sa gobyerno, tapos yung bangkay, iimbalsamuhin. Tatanggalan ng dugo, lalagyan ng formalin, para ma-preserve, ilalagay sa kabaong, paglalamayan ng ilang araw, then ililibing na. Is either sa ilalim ng lupa o nakahanda ng netso. Pero may gumagawa din po na pinapakremate. Actually, mas mahal po ang cremation. Mas mahal ho ang gagastusin pag cremation. At kahit pa sabihin kaya mong magpa-cremate ng bangkay, hindi yan ang issue eh. Hindi yan ang issue, Sir Nestor De Vera. Magandang umaga kay Sir Efren Theoxon. Hindi yan ang issue. Okay? Sinagot ko lang ang tanong. Kapos na kapos ang ating oras. Nataon lang ni Sir Nestor De Vera na bago ako nagsimula ng aking dapat na tatalakayin, pumasok itong tanong niya. Sinagot ko lang po. So, mamaya kukontak ako kay Sir Nestor De Vera para makapagkwentuhan tayo mas maipaliwanag ko sa inyo ng detalyado ang inyong tanong. Okay? Hanggang dito na lamang, mga minamahal ko mga tagapakinig. Pero ganito na lang ang iiwan ko sa inyo. Ganito. Halimbawa, mayroon sa ating mahal sa buhay na namatay. Huwag naman po sana sa ganoong kadaling panahon, Lahat naman tayo mamamatay, mas maganda pa rin na ilibing. Sa akin po yun, ha? Kasi dinigyan ko kayo ng biblical na batayan. Mas maganda ilibing. Okay? Sa akin yun. Opinion ko yun, ha? Na pinagbasihan ko ang biblical na katuruan. Pero kung kayo ay nagpapasyang magpa-cremate, decision nyo po yun. Okay? Wala akong pakialam dyan. Sinagot ko lang ang tanong ni Sir Nestor De Vera. So yan ang sagot ko sa iyo, Sir Nestor De Vera. Sana'y nasagot ko at siguro sa mga nakikinig ay nabigyan ko rin kayo ng biblical na paliwanag kung ano ba ang dapat gawin sa isang bangkay ng mga pamilyang namatayan. Ilibing nyo na lang ho, ilibing nyo na lang, daanin sa proseso at ilibing. Yan ang disenteng. Pasensya na sa word kong disente, hindi ko naman sinasabi na yung nagpa-cremate ay hindi disente, Actually, pagkatapos ng cremation, inilalagay sa jar. Ang abo po ng tao, kahit gaano kakalaking lalaki, kahit higanti ka pa, pagka sinunog na po ang bangkay ng tao, kakaunti na lang ang abo. Nakalagay sa isang jar o garapon, o saan man ilalagay, ganoon ang buhay ng tao, Pero para sa akin, biblically speaking, ilibing po ang bangkay. Okay. Yan po ang sagot ko sa iyo, Sir Nestor De Vera. Mamaya, kukontakin kita. Okay, para lalo kong masagot ang inyong tanong detalyado. So, may binigay pa ko sa inyong mga biblical na binasa natin kanina. Panahon ng patriarka, panahon ng propeta, at panahon ng bagong tipan. Na wala tayong mababalitang namatay na sinusunog. Mayaman si Joseph, di ba? Pwede niya naman talaga ipasunog ang kanyang bangkay, pero bakit inilibing? So, mga ganyang kaisipan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood. Ang Diyos pong magpala sa inyo. Manalangin po tayo. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga nakinig at nanood ngayon. At sa lahat pa po ng magre-replay nito. Itong aming dalangin sa iyong lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños. Susunod na po ang Kakampi Network News, ihahatid ni Sir John Bernas. Magandang umaga po sa inyong lahat.